Annyeonghaseyo, Yorobun. Welcome back for another lesson. So, step number 2, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay yung vowel. So, ang vowel sa Korean ay moum. Okay? So, ito na, ginawa ko na yung mga step by step kung paano siyang isulat para hindi po masyadong mahaba yung video natin. So, ayan, yung yung may mga arrow na po siya. Susundan nyo lang yung arrow niyan para kung paano po siyang isulat. Sa mga gustong kumuha ng copy, mag-comment po kayo dyan at isi-send ko po sa inyo. Okay? Or ilalagay ko na po sa comment section yung copy na to, yung picture copy na to para kukunin nyo na lang po, para magaya nyo po, para ma-practice nyo din siyang isulat. So, ayan yung mga babasahin natin. Yung o, 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 u, u, i, uy. Ang pag ganyan guys, uy. Ito naman i. Ito naman e. Mga magka-sounds lang hindi niya mga yan. Ya, yo, yu, ye. Tapos yung wa, we, wi, wo, wi. Ito naman guys, uy pala, uy. So, yan yung mga vowels guys. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, idudugtong natin yung consonant na yung step 1, ito yon. Diba, ito yung step 1 natin. Kakabit na natin to dito sa vowel. Okay? Ito yung example natin. Examples and writing natin. Halimbawa, yung ganyan, idudugtong natin tong na to. Magiging ganyan siya. Yan, ganyan siya guys. Magiging yung basa niya. Okay? So, kapag yung o naman ang idudugtong natin, magiging wait lang guys ha. Kapag yung o, magiging ganyan siya. Okay, magiging ang basa niya ko. Okay? Ko, or kapag naman yung ito naman, yung o, magiging ganyan siya. Simulat. Ayan, ganyan guys yung magiging itsura niya. Ko din yung babasa niyo dyan. Ito naman, parang yung biggest ng bibig natin, malaki. Ko. Ganyan. Ito naman, ko. Yan, mga ganun. So, hindi na natin guys kailangang i-master ng kung paano tong ibigkasin kasi mahihirapan lang tayo guys. Para sa akin po, sa experience ko, mas makukuha natin yung sounds na to sa pakikinig, sa panunood sa mga Korean or sa pagbabasa. Sa pakikinig, madalas natin yan maa-adapt natin guys yung mga sounds na to. Okay? Sa school nga namin dito sa South Korea guys, hindi na sa amin tinuro itong mga ganito. Kasi alam na nila na ituro na ito sa mga bansa natin. Okay? Kaya hindi na nila tinuro ito. Ang tinuro na nila sa amin, nag-start na agad kami sa mga vocabularies. Okay? Kaya wag tayong masyado mag-focus na perfect tama yung pagkabasa, yung pagkaano. Ma-adapt natin kasi yun sa pakikinig eh. Okay? Sa pakikinig natin, doon natin ma-adapt yun tamang bigkas na to. Okay? So, ang ituturo natin dito kung paano siyang isulat. Kasi diyan sa pagsusulat, napaka-importante na to na malaman natin. Essential to yung pagsusulat. Kaya ginagawa ko to guys, itong bagay na to para sa mga zero knowledge. Okay? So, kung nakalagpas na po kayo dito, mas maganda po. Pero, mas maganda rin kung nauulit sa atin. Kasi, mas nare-repress sa atin, mas natatandaan natin.
kapag nauulit. Okay? So, ganyan guys yung start niya. So, pag naman yung ang kukunin natin yung na, itong na to, dudugtong natin dito, nagiging ganyan siya. So, gumagalaw yung, yan, magiging ganyan siya guys, na. Kapag naman yung no, hindi tayo sumulat ng ballpen ko. Yan, ganyan naman siya. So, papracticein natin yan guys. So, kayo, gagawin nyo yan, yung bago po, idudugtong nyo dito yan sa mga vowels, okay? Magbibigay pa tayo example. Halimbawa naman, dito naman, example dito. Ang idudugtong natin ay yung ke, yung ka, dudugtong natin yung itong na to. Yan. Ito yun, idugtong natin dito sa ke. Okay? Itong ka na to, ito yun. Yun, sa taas na yan. Okay? So, yun yung idudugtong natin dyan. So, kapag naman ito naman idudugtong natin, magiging ganyan siya. Ayan. Magiging ke. Ke pa rin yung basa niyan guys, ke. Okay? So, ganyan yung magiging itsura niya. Kapag naman yung ya, kya, ganyan. Okay? Ito naman. So, ganun yung papracticein guys. May mga step naman yung pagsusulat niyan. Ito kasi hindi ko na nilagyan ng mga arrow kasi dito lang din yan. Parang pinagsama. Halimbawa, itong a. Ito yon a. Itong o. Ito naman. O. So, kaya hindi ko na nilagyan ng arrow kasi nandito na sa unahan yung arrow. Ididikit lang natin. Pagsasamahin lang natin. And then, ayun yung mga basa niya. Okay? Ito guys, may sound to na o. Yan. Lahat to may ganyan siya. Dinudugtong tong. Ito kasing nga na to. Ito. Itong nga na yan guys. Ito yan Ito. Ay, pala yan. Sorry. Ito nga. Okay? So, yun yung dinudugtong dito. Ano siya guys? Sounds, parang hindi siya nasasama sa pagbigkas. Okay? Kaya, hindi siya nga. Wa siya, wa. We, wa, we, wi, wo, we, wi, uy. Okay? So, dito may ano siya. Ayun, sumulat ng ballpen. Yan. Tapos dito meron din. Yan. May mga zero yan. Okay. Yan. So, yan yung vowels na dala-dalawa. Okay. So, madalas nating makikita yan. So, yan guys yung alphabet ng Korean. Okay. So, yan na lahat yung mga ginagamit. Pinagdudugtong-dugtong para makabuo ng word. So, ganyan na yung gagawin natin. So, practicein natin guys. Idudugtong natin yan. Magdudugtong tayo ng mga word. Kapag na-practice natin yan, hindi na tayo mahihirapang magsulat ng mga word. Halimbawa, yung kabang. Ito, isang word na to guys. Isang vocabularies na to. Okay? Yan, may kabang. Okay? So, itong ka, ito yon. Itong kabang ay, guys, meron din palang nilalagyan din sa ilalim. Okay? Sa baba. Ayan, nilalagay sa ilalim yan. So, ganyan yung mga ginagawa, sinusulat natin. Kabang, ito ay bag. Okay? So, ganyan yung pagsusulat guys. So, yun lang naman yung mga basic na pagsusulat natin. So, yun guys. Yun na yung mga basic natin. At practicein nyo na lang sa pagsusulat para magamay natin yung So, ito, pipicturean ko na lang to guys para ma-practice natin
pa-practice niyong maisulat. Okay? So, hanggang diyan lang guys. Salamat sa panonood. I hope na malinaw sa inyo ito. So, ayan, nag-example na ako ng isa. Naglalagay din sa ilalim. Okay? Minsan, may dalawa yan. Magaganyan. Okay? So, yun yung ano. Meron pang iba. Halimbawa, yodol. Okay? Yodol. Ganyan. So, nagiging apat yung dalawa sa taas, dalawa sa ilalim. So, ganyan lang guys yung pinakamaraming sulat. Apat lang. Hindi na yan nagiging 5. Okay? Tandaan natin guys ha. Hindi yan nagiging 5. Yan na yung pinakamaraming pagsusulat. Yan na yun, apat lang. So, yun. At mahaba ng video natin. Kasi pag mahaba ang video, may inip yung manunod natin. So, hanggang dyan lang. Salamat sa panonood. And I hope na maliwanag to. Thank you and God bless.